Hindi lang kalalakihan kundi maging mga babae ay nakikilala na rin sa combat sport. Alamin natin kung paano lumalaban at nagwawagi ang mga kababaihang Pinoy sa larangang ito. Sa ulat yan ni Paulo Salamati. Isa ang sport na Muay Thai, ang tinaguriang Art of Eight Limbs ng Thailand sa mga disiplinang ginagamitan ng kamay, siko, tuhod at paa, kung saan di lamang ito basta palakasan ng katawan kundi disiplina ng isip at lakas ng loob. At sa disiplinang ito, parami na ng parami ang mga kababaihang nagpapakitang gilas at husay dito. Sa ginaganap na Muay Thai Association of the Philippines 2025 Regional Championship sa San Pablo, Laguna, di lamang ang mga lalaki ang bida, kundi mga babae rin na nagpakitang gilas sa lahat ng mga kategorya sa nasabing kompetisyon. Tulad ng mga lalaking fighters na bitbit ang pagpupursige at determinasyon sa bawat laban, pinapatunayan dito ng mga babaeng kalahok na ang lakas ay hindi lamang nakabase sa kasarian. Women can also fight in combat. Women can also do that naman po. Hindi po ako naniniwala na ganon mahina po yung babae. Actually, part din po ako sa LGBTQ. Kaya parang, ayun lang po, gustuhan ko po talaga yung combat sports kasi parang nasa puso ko na po yun. Parang ayun po yung purpose na binigay sa akin ni God. Itong combat sports is not for the male only. Na dapat nakakasali din po kami at iniengganyo din po na, yun nga po, sinusuportahan din po kami. Sobrang nakaka-proud po na pumasok po sa ganito, lalo na po martial arts. Kasi po, di ba po, halos po sa lahat po, ang inaasang-asang po dito ng mga tao is lalaki lang po ang may kaya, which is kaya rin po ng mga babae. So nakaka-proud po kasi doon po sobrang konti lang po dati ng mga babae. Sana madaming pang mga kababaihan ang sumali or mag-try man lang ng combat sport kasi it really boosts your confidence and it gives you the courage to walk alone or be on your own. For all women, maganda po para sa lahat ng mga babae. Para makilala naman po tayong as strong independent woman, lalo na po sa sport na Muay Thai or any combat sports po. Proud naman ang mga ilang coaches ng participating groups and clubs sa pag-usbong ng makabagong henerasyon ng mga atleta, lalo na mga kababaihan sa ganitong klaseng sport. Actually, nakakatuwa na nag-i-improve na tayo sa generation na ganito. Kasi noon talaga, kilala talaga ang ganitong klaseng sports na puro lalaki. At nakakatuwa na yung mga babae din natin na atleta na-encourage. So dumadami sila ng dumadami. Dati hindi naman ako nag-start as a competitive athlete. Nag-start ako as a self-defense and physical fitness hanggang sa naging athlete, hanggang sa naging coach po. Mas maganda po sa mga babae ngayon, sa panahon ngayon, mas maganda po itong male dominant sport. Matuto sila for self-defense po. Ang pagtaas ng bilang ng mga kababaihan sa combat sports ay hindi lamang tagumpay sa larangan ng palakasan, kundi ang pantay na pagtingin sa lahat, anuman ang kanilang kasarian. Dahil ang tunay na lakas ay hindi lamang makikita sa panlabas na anyo, kundi sa tapang ng puso. At sa loob ng ring, ang kababaihan ay patuloy na lumalaban di lamang para sa kampyonato, kundi para sa respeto at pagkilala sa kanilang husay. Paulo Salamatin, para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas.